Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para ipatuloy natin ang ating pagbibigay linaw sa talata. Umabot na tayo sa surah Muhammad 47, surah 47, verse 15. Katulad sa sinabi ng Allah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamarin laddatil lisyaribin wa anharun min asalin musaffa walahum fiha min kulli thamarati wa magfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun finnar wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'aahum. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, ang kahintulad ng paraiso na yaong ipinangako sa mga matakutin, na kung saan meron doong mga ilog mula sa tubig na hindi nagbabago at mga ilog mula sa gatas na hindi nagbabago ang lasa at mga ilog mula sa alak na masarap sa mga manginginom at mga ilog na mula sa pulot-pukyutan at mapasa kanila roon ang lahat ng mga prutas at pagpapatawad mula sa kanilang Panginoon. Gayon din ang sinumang mananatili nang walang hanggang sa apoy at painumin ng kumukulong tubig, kaya't maputol ang kanilang mga bituka. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ito po ay pangako. Merong pangako si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga matakutin. At ang mga merong takwa, mga matakutin, mga kapatid, ay mga taong naniniwala sa kabilang buhay, mga taong gumagawa ng mga mabuti, mga taong lumalayo sa mga kasamaan, at mga taong nagtitiis sa kanilang mga kapalaran. Yun po ay mga may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaghahandaan talaga nila ang araw na yaon, kasi dito sa mundo, kung wala kang hinahangad, mga kapatid, kung walang layunin ang buhay mo, ay mapawara ka talaga, mapunta ka talaga sa kawalan. Ngunit dahil sa takot, mga kapatid, yun ang tumutulak sa atin sa paggawa ng kabutihan. Kasi nga alam natin na merong kabuluhan ang ating buhay. Meron tayong Diyos na sinasamba, na meron tayong kinakatakutan na Panginoon. Dahil doon, mga kapatid, ang mabuting gawa ay may talagang merong pabuya. Ang pabuya ng Allah, yun ang kanyang pangakong paraiso. Allahu Akbar. May paraiso tayong hinahangad, mga kapatid. Ano meron doon? Meron doong ilog. Allahu Akbar. Ang ilog na yon ay napakaganda ng ilog, mga kapatid, na ireregalo talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo, mayroong hadith si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, na saan galing ang ilog na yun? Ito kagandahan sa pag-aaral, mga kapatid, sa mga hadith. Lalo nating makukuha ang mga diwa ng ating banal na Quran. Lubos nating nauunawaan at napipicture out talaga natin kung saan ang mga ilog na yun. Katulad sa hadith dito, an Hakim bin Muawiyah Abi Jahs an abihi qal sami'tu Rasulullah SAW yaqul fil jannati bahrul labani wa bahrul ma'i wa bahrul asali wa bahrul bakhamri
thumma tashakkakul anharu minha ba'dahu. Sa hadith na ayon kay Hakim na anak ni Muawiyah na si Abu Jahas, na inuulat na ang kanyang ama radiyallahu anhu na narinig niya ang mensahero sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, sa paraiso ay merong dagat ng gatas. Tingnan nyo, dagat ng gatas. Meron palang karagatan doon. Dagat ng tubig, dagat ng pulot-pukyutan, at dagat ng alak, at pagkatapos ay tubig. Pagkatapos ay lalabas mula roon ang mga ilog, matapos nito isinalaysay ni Ahmad at itinama ni Albani. Doon pala nang gagaling, mga kapatid, ang mga ilog. Doon pala meron talagang malaking karagatan doon sa paraiso. Allahu Akbar. Kasi ito, hindi katulad dito sa mundo na ang dagat dapat mula sa mga ilog. At ang dagat, siyempre, mag-evaporate yun. Pero doon sa paraiso, iba. Ang pinagmulan ng mga ilog ay karagatan. Na ang karagatan din may 4, mga kapatid. Tingnan nyo, ang hadith na ito galing kay Ahmad at itinama ni Albani. Ibig sabihin, sahih na hadith na ito. Kaya sa pag-aaral, mga kapatid, sa Islam, maging malawak ang iyong pag-unawa saan galing ang dagat na yun. Saan galing mga ilog na yun. At meron ding hadith, mga kapatid. Si Prophet mismo sabi niya, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسِ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ urahu fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjarul anharul jannah. Dito sabi sa hadith na sabi ng Prophet sallam, kapag humiling kayo kay Allah, hilingin ninyo ang Firdaus, sapagkat ito ang pinakagitna ng paraiso at pinakamataas na paraiso. At ipinakita ito sa akin. Ito ay nasa taas ng trono ng mahabaging Allah. At mula rito, bumubukal, lumalabas ang mga ilog ng paraiso. Ibig sabihin pala, mga kapatid, nandoon ang sa trono ng Allah. Sa baba niya, yun ang karagatan na tinutukoy doon. Allahu Akbar. Madugtong-dugtong mo talagang kwento eh. Kasi alam naman natin, ang trono ng Allah nasa taas ng tubig. Ang tubig na yung tinutukoy doon, karagatan, katulad sa hadith, na naging pagkatapos yung naging 4 na ilog, kasi 4 din na dagat doon sa paraiso. Kaya mga hadith na ito, Sahih Muslim nga ito eh. Yung hadith na ito, kanina sa una, hadith ni Ahmad. Kaya kung babasahin mo ulit ang surah Muhammad, mga kapatid, na ang tubig doon ay merong tubig tabang. At ilog na mula sa gatas na hindi nagbabago ang kanyang lasa. Kaya, Allahu Akbar, natin, madagdagan talagang kaalaman natin na meron palang karagatan doon na sa trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ang mga regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala, tingnan nyo, alak nga eh. Merong ilog ng alak na ipapainom ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nagpakabanal dito sa mundo. Kapag ikaw nagpakabanal, kapatid, bigyan ka ng pabuya ng Allah. Kasi nga, hindi ka umiinom ng alak eh. Sabihin naman ng mga hindi Muslim, mga Muslim kayo, mga mahahalay talaga kayo at mga mangingino, mga makasalanan. Kasi nga, kahit doon sa paraiso, may mga babae kayo doon at may mga alak pa. Mga makasalanan kayo sa laman, subhanallah. Hindi ganun. Kasi dito sa mundo, nagpakabanal ka eh. Yun ang ating katwiran doon. Nagpakabanal ka, kaya gagantimpalaan ka ng Allah. Nang ganun. Hindi katulad sa pagbabasa sa Biblia, mga kapatid. Alam nyo, gantimpala doon sa paraiso.
Maging anghel ka lang, tapos mag-aawit-awit ka doon, subhanallah. Tapos bibigyan ka ng maraming mga pera, kayamanan. Pero ikaw lang mag-isa. Ibig sabihin, napaka-boring na buhay. Hindi katulad sa dinidescribe ng Allah subhanahu wa ta'ala na may mga alak doon na nagiging masarap para sa mga manginginom. Kasi nagpakabanal ka dito. At ang alak doon sa paraiso, mga kapatid, ay hindi ka magsisisi. Hindi katulad dito na iinom ka sa sakit ang ulo mo. Tapos magsising-sisi ka na sana hindi na ako iinom ulit ng alak. Pero doon, hindi. Hindi ka magsisisi kasi hindi sasakit ang ulo mo. At bibigyan ka rin ng pulot pukyutan. Allahu Akbar, honey. Paiba-ibang mga regalo ng Allah. Sa ilog, kahit sa ilog. Tapos ano pa? May kakaroon sila ng mga prutas doon, mga kapatid. Lahat ng prutas doon ay pagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa mundo, ang pangalan lang ng mga prutas ang magkatulad doon sa paraiso, katulad ng saging, mansanas, mga pangalan lang, pero ang lasa, iba ang lasa. Iba ang lasa doon sa paraiso. Allahu Akbar. Tapos ano pa yung bibigay ng Allah? Magfirah, kapatawaran. Ibig sabihin, ililigtas ka sa impyernong apoy. Allahu Akbar. Dalawa talaga ang mapapala doon sa paraiso. Makapapasok ka pa sa paraiso at ilalayo ka pa sa impyerno. Kaya dahil doon, mga kapatid, ganun ang tataglayin ng mga mananampalataya na mayroong paniniwala, na mayroong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag mayroong kay takot sa Allah, ganun ang ibibigay ng Allah. Ngunit kung hindi ka mananampalataya, kung ikaw naman mapagtakwil, kung ikaw ay napakasinungaling na tao, abot kay Allah subhanahu wa ta'ala yung pagsisinungaling, Haudubillah. Katulad dito sa sinabi ng Allah, katulad din ng habang buhay siya sa impyerno. Doon, kung paliktarin mo ang kwento, mga kapatid, habang buhay ka sa impyerno, kasi napakasuway niya, palatanggi. At ano pa ipaparusa sa kanya ng Allah? Wasukumaan hamiman. Ito napakalungkot sa mga kapatid. Papainumin siya doon ng kumukulong tubig. Dahil doon sa kumukulong tubig, napuputol ang kanyang mga bituka. Itong nakakalungkot kasi sa sobrang sakit, sa sobrang init, hanggang wala na siyang mahanap na mainom. Kung ikaw iisipin mo talaga, bakit iinom ka? Mainit yan. Dahil yan sa sobrang pagkauhaw. Yun ang nakakatakot. Sobrang pagkauhaw, kahit ano-ano na lang iinumin mo para mawala lamang ang uhaw. Pero parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala napakatindi kasi mapuputol ang iyong mga bituka doon. Kaya audubillah, mga kapatid, sa mga nagtakwil kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga ganon ang ipaparusa ng Allah sa mga mapagtakwil. Kaya kadugtong dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدَكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at meron sa kanila na nakikinig sa iyo hanggang sa kapag lumabas sila mula sa iyong piling, ay kanilang sabihin sa mga yaong pinagkalooban ng kaalaman, ano ang sinabi niya kanina. Magkagayon sila ang mga yaong tinatakpan ng Allah ang kanilang mga puso at sinunod pa nila ang kanilang mga pagnanasa. Ito ang sinabi ng Allah, mga kapatid, patungkol ito sa mga mapagkunwari. Alam naman natin ang mga mapagkunwari, mga kapatid, nakakatakot na gawain yan. Kasi nga, nifak yan nagkukunwari. Kaya sila nag-aaral din, pero iba ang kanilang layunin. Iba rin ang kanilang pag-unawa. Ito nakakatakot sa lahat, mga kapatid. Kung iba ang iyong pag-unawa, iba ang iyong layunin, kaligawan talaga yan ang bunga. Kasi bakit ganon ang iyong pag-unawa?
ganon ang iyong layunin. Gusto mo sirain Islam, nakikinig ka lang para hanapan mo ng kasiraan o ano pa dyan. Kaya kapag nagsabay itong dalawa, kaligawan talaga ang mangyari sa'yo. Katulad dito sa kwento na ito. Nakikinig siya, tapos magtatanong siya, ano kanyang sinabi kanina? Nauunawaan niya naman. Pero hindi pumapasok sa kanyang utak. Kaya, mga kapatid, kasi nga, anong ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil sa kanilang mga pinanggagawa, tinatakpan ng Allah kanilang mga puso. Yun ang nakapakasakit. Dahil sinunod nilang kanilang mga pagnanasa. Kahit nandyan ng liwanag na mga malilinaw na mga talata, hindi nila maunawaan. Kasi nga, ganun eh. Gusto nila ang kanilang gustong pag-unawa. Kaya sa Islam, mga kapatid, kapag ikaw meron kang unawa, itanong mo muna sa mga maalam. Kasi kung pipilitin mo ang iyong unawa, tapos balik salungat naman sa mga unawa ng mga karamihan, ay talagang ipagyayabang mo yan o kaya ipagmamataas mo yan hanggang ikaw mismo ang maligaw sa sarili mong unawa at marami rin ang ililigaw mo sa tamang landas. Kaya po, yun ang mga ugali kasi yan ng mga mapagkunwari. Kaya wag natin silang gayahin. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dito sa sinabi niya, "Walladina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Sinabi ng Allah, at mga yaong na patnubayan ay dadagdagan pa sila ng patnubay at pagkalooban sila ng pagkatakot. Tingnan nyo, Allahu Akbar. Ganun na ganun ang regalo ng Allah. Kapag ikaw nasa patnubay ka na, kapatid, napatnubayan ka na, dadagdagan pa ng Allah ng patnubay. Para maging strict ka na talaga. Ang paniniwala natin kasi, hindi yan siya maintain. Tapos, minsan tumataas yan sa paggawa ng kabutihan. O kaya, bababa yan dahil sa paggawa mo ng kasalanan. Kaya kung ikaw nagdudua kay Allah, ya Allah, patnubayan mo ako, na nasa patnubay ka na pero dagdagan ka pa ng patnubay. Ganun ang biyaya talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun ang kanyang kaloob at pagkalooban sila ng pagkatakot. Allahu Akbar. Kaya ang takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, kapag meron ka ng takot kay Allah, dadagdagan pa niyan. Kasi yun ang kailangan natin eh. Para protection. Kung maraming kung example, maraming layer, masisira lang isa. Pero hindi pa masira lahat. Ganun ang kaloob ng Allah. Kasi yun ang kailangan natin eh. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fahal yanzuruna ila as-sa'ah an ayn ta'tiyahum baghtah faqad jaa ashratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya wala silang hinihintay bukod sa oras na darating sa kanila ng biglaan. Sadyang dumating na ang mga palatandaan nito, kaya't papaano para sa kanila kung dumating ito sa kanila ang paalala nila. Kaya sa Islam, mga kapatid, lagi handa po talaga tayo sa mga parating ng mga pagsubok, lalo na ang araw ng paghukom. Dapat handa ka na, huwag mong tingnan malayo pa yan o kaya lumabas sa bibig mo, napakalayo pa, hindi na natin yan madatnan. Huwag mo sabihin ganyan. Kasi nga, ganun ang mga ugali ng mga mapagkunwari o kaya mga mapagtakwil. Ang tingin nila napakalayo na, pero tingin ng mga maniniwala ay malapit na po. Kaya sa Islam mga kapatid, dapat handa ka lagi. Kung hindi mo maabutan ng araw paghukom, maabutan mo kamatayan mo. Kasi nga, mayroon po tayong palugit. Hindi tayo pwedeng lumampas o kaya paunahin yan. Nasa na yan kapalaran na natin yan. Nasa aklat na yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga paalala sa ating mga kapatid, dapat iisipin mo lagi, isa buhay mo. Huwag mong kalimutan o huwag kang maging pabaya. Dapat magsasala ka talaga 5 times a day para paalalahanan mo ulit ang iyong sarili. Kasi nga, kaya tanong ng Allah dito, kaya't paano para sa kanila kung dumating ito sa kanila ang paalala? Okay, kung dumating sa kanilang paalala, ano na lang magyari sa kanila kasi hindi sila handa.
Ano na lang mangyayari sa kanila? Kaya bilang Muslim, dapat handa. Huwag natin gayahin ng mga tao na yun. Hindi sila handa eh. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kadugtong dito, para paghandaan natin ang araw ng paghukom, o kaya kung hindi na maabutan ang araw ng paghukom, ating kamatayan. Para paghandaan natin ang itinakdang palugit natin, sabi dito, fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Sinabi ng Allah, mga kapatid, napakalinaw talaga ito, sabi ng Allah. At kaya't alamin mo na talagang siya, walang Diyos bukod kay Allah. Allahu Akbar. Napakaganda talaga dito para paghandaan mo ang mga sakulay na ito, lalo ng ating kamatayan. Kung hindi mo maabutan ang paghukom, isipin mo na kamatayan mo. Kung hindi, kaya dapat alamin mo na walang ibang Diyos. Ang iba, dinudugtungan nila yan, wala ibang Diyos na dapat sasambahin. Kasi yun ang kahulugan ng Diyos eh. Ang sinasamba ko, tatanungin ka, sinong Diyos mo? Parang tinanong ka na rin, sino sinasamba mo? Kaya sa mga dinudugtungan nila yan. Kahit sa shahada natin, dinudugtungan nila, wala ako sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sasambahin. Kadugtong na lang po yan, mga kapatid, kasi yun ang kahulugan kasi ng Diyos. Kaya ang natin, bukod lamang kay Allah. Yun ang natin. Lahat itatanggi mo mga Diyos-Diyosan niyan. Iiwanan mo lang si Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po ang ating tauhid. Wala kang sasambahin maliban kay Allah. Ibig sabihin, dapat lagi mo ito sinasabi. Lagi mo itong iniisip. Lagi mo itong pinapaniwalaan, mga kapatid. At manindigan ka, kasi yan ang matuwid na relihiyon. Ang pagsamba sa nag-iisang Diyos. Hindi ka nasasamba sa rebulto, hindi ka nasasamba kay Bibi Jesus, o kaya ang iba, sumasamba sa mga anito, sa mga bathala. Wala lang ganun. Sasambahin mo, nag-iisa na lang si Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa, mga kapatid? Wastaghfir li dhambik. At humingi ka ng kapatawaran para sa iyong kasalanan. Allahu Akbar. Tayo, makasalanan tayo, pero inaamin natin talaga may kasalanan tayo. Ganun ang paniniwala natin eh. Kapag naniniwala ka sa nag-iisang Diyos, mga kapatid, wag mong kalimutan na humingi ng kapatawaran o istighfar. Mag-istighfar ka. Humingi ka ng kapatawaran sa iyong mga pagkakasala. Kahit alam mo at hindi alam, hinihingan yan ng kapatawaran kay Allah para hindi tayo magiging mapagmataas o kaya makakakalimot sa pagsamba sa kay Allah. Kasi nga, ang kasalanan yun po ang sumisira ng ating paniniwala o kaya nagtatakip sa ating mga puso ang kasalanan. Kaya kapag ikaw umihiling kay Allah na sana patawarin yun, ang lahat ng mga tuldok sa puso mo, tinatanggal yun. Tatanggalin yun. Kaya yun ang utos ng Allah, humingi ka ng kapatawaran sa kasalanan. Ano pa? At sa mga mananampalatayang lalaki at mananampalatayang babae. Kaya sa pagdudua, mga kapatid, huwag nyo rin kalimutan ang mga kapwa mong mananampalataya. Kasi kapag nagdudua ka sa iyong kapwa, nagdudua sa iyo ang mga anghel. Allahu Akbar. Kaya yun ang gawain natin yun para hindi tayo nakakalimot, mga kapatid. Isabay mo rin ang iyong mga kapwang mananampalataya. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam. Sabi dito, nakakaalam sa inyong pinanggagalawan at inyong pahingaan. Allahu Akbar. Kaya kahit saan ka man mapunta, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga ginagawa. Tapos sabi dito, mga kapatid, sabi ng Allah, wa yaqulul ladina amanu laula nuzilat suratun fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha al-qitalu ra'aital ladina fi qulubihim marad
yanzuruna ilayka nadaral magshihi alayhi minal maut fa awla lahum. Sinabi ng Allah, at sasabihin ng mga yaong naniwala kung sana ibinaba ang kabanata na binaba na mayroong malinaw na kabanata na binabanggit dito ang labanan. Kasi sa time na yun, digmaan nga eh. Kasi nakakatakot sa time na yun, mga kapatid. Alhamdulillah, panahon natin kapayapaan eh. Hindi natin nararamdaman. Pero kapag may mga kalaban na, kasi kahit anong gawin mo, maraming mga kaaway. Buti kung katulad sa panahon natin, peace na tayo. Alhamdulillah, pasalamat talaga tayo kay Allah. Naging mapayapa ng mga tao. Hindi na sila warprik. Dati kasi napaka-warprik talaga. Lalo na mga pagano. Ayaw nila mag-Muslim. Okay lang sana ayaw na mag-Muslim, pero pinapatay pa nila mga manampalataya. Alhamdulillah, sa panahon natin, mga Christian, Hudyo, okay lang sa kanila kung mag-Muslim tayo o kaya sinasabuhay mong Islam. Panahon noon, hindi katulad sa panahon natin. Ang ayaw nila hanggang pumapatay sila ng mga tao. Kaya ang mga na ito, humihiling talaga sila kay Allah subhanahu wa ta'ala, sana merong utos na magkaroon ng labanan. Sa time na dumating sa kanilang labanan, mga kapatid, na banggit sa mga talata, makikita, sabi dito, makikita mo ang mga yaong merong sakit sa kanilang mga puso, na tumitingin sa iyo na parang mahimatay sila sa kamatayan. Subhanallah. Kasi sa kaduwagan nila, o kaya sa pagkukunwari nila, o kaya sa pagtatakwin nila, o kaya sa sobrang pag-umasa mo. Siyempre, kahit sino naman natatakot talaga sa ganitong utos. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, mas mainam sabi dito, ta'atun wa qawlun ma'ruf fa idza azama al-amru walau sadaqallaha lakana khairan lahum. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsunod at magagandang pananalita, yun dapat nang mangyari sa iyo. Kung hindi ayaw mo, wag kang magsalita ng masama. Ta'atun wa qawlun ma'ruf, sumunod o kaya magsalita ng magaganda. Kaya kapag napagpasyahan ng isang bagay at saka kung sakaling nagpakatotoo sila kay Allah, ay talagang mainam pa ito para sa kanila. Allahu Akbar. Kaya yun ang yun ang dati sa panahon nila, mga kapatid. Oras ng digmaan. Siyempre, kung paano sila, kawawa naman sila. Inuusig pa sila sa mga kalaban. Sana meron kayong napulutang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.